sabi niya sa akin, sorry, I didn't want to scream, but I am extremely disappointed by the whole situation, sabi niya. Sinagot ko siya, Dan, hindi kami magnanakaw, kumbaga sa usapan natin, sabi ko. Ang binabayaran mo lang sa amin ay yung service namin, hindi yung pagkatao namin. Yun ang sinagot ko sa kanya. Kasi sa sobrang sama ng loob sa kanya, ate, kasi nga po, yung bang, alam mo yon, alam mo kasi yung siguro kung wala ako sa buhay panalanginan, hindi siya makakaisa sa akin. Pero dahil mabuti ang Diyos, kasi araw-araw na hinihiling ko na siya na yung mag-control sa buhay namin ng pamilya ko. Hindi sinasabi ko sa panalangin na hindi ayaw naming mamuhay sa mundong ito nang hindi siya ang aming kasama, na hindi yung presensya niya lagi ang aming kasama sa buhay namin. Yung sa mga pinagsasabi niya, pero tama ka ate, siguro tama po yun. Kasi yung yung way ng pag-text niya sa akin, hindi niya yung naguguluhan siya sa situation. Siguro yun nga, pero sobrang yung bang sobrang na-shock ako, bakit mo ako ginanito? Sigurado ka ba? Alam mo ba kung yung bang gusto kong tanungin sa kanya, although nanahimik ako, pinabayaan ko siya kasi parang parang mamamatay siya eh. Alam mo yung ganong sitwasyon, yung gusto mong i-depende yung sarili mo, tapos hindi mo maidepende dahil hindi mo makontrol yung kausap mo na kung duru-duruin ka sa pagmumukha mo, ay ganun, ay tapos parang ang tingin ko sa kanya, matutumba na siya. Sus ko, sabi ko, oh God, sabi ko, ano to? Alam mo, sabi ni Fernan, tara, uwi, sabi ko, tara, sabi ko, uwi tayo, baka mamaya ano pang mangyari dito. Kasi yung mga salitang never ko man lang narinig yun sa tinagal-tagal. Dito na ako tumanda sa Italia. Nagpunta ako sa maraming pamilya, nagpasalin-salin ako. Hindi ko naranasan yung ganyan. Naghiwalay kami ng magkakaibigan. Naghiwalay kami ng hanggang ngayon ay kami ay nagkukumustahan. Ngayon lang ko naranasan to, kaya sabi ko ganyan. Yung bang siguro oo, totoo yun, hindi naman so ginawang nagnakaw ako, putres hanggang ultimong sense binabalik ko diyan. Ultimong burado ng iskontrino binabalik ko diyan, mga kapatid. Binabalik ko 'yan. Sa totoo lang. Yung bang sabihan kang biglang ganon? Kaya nung sabi ko sige sandali magpapakalma muna ako, pero hindi naman kita aawayin. Hindi kita aawayin. Given alam ko aaregluhin nila ako. Isa na lang ang sasabihin ko. Hayaan mo pananalangin kita. Hindi na ako interesado sa inyo. Pinatatawad na kita. At tatandaan mo, wala akong ninakaw sa'yo. Yung bang mga ganong salita, ate, yung bang ayaw na ayaw ko yung ayaw na ayaw ko yun. So, Diyos ko, ate, nagsasaktan po ako kahit hindi masama yung sasabihin ko. Sobrang nasasaktan ako kasi ang gusto ko yung manatili akong yung kalma ko, pero hindi ko kaya, my goodness, ipanalangin niyo ako mga kapatid, ate, panalangin. Sister Lina, alam mo, parang ano lang yan eh. Sa 20 years, para tayo, halimbawa tayo, sa 20 years, meron lang namuo na pagmamahal. Kaya para siyang nasasaktan nung aalis na kayo. Kaya parang yung mag-boyfriend o mag-boyfriend kayo na nakipag-break. Diba yung gano'n pag nakipag-break, dinrake mo yung isang lalaki. Sasabihin sa'yo puro masasama. Parang ganun yan. Kaya yun lang ang sinasabi ni Father, pagdasal na lang natin at ignorin hanggat maaari. Amen po. Buti na lang wala akong girlfriend. Amen po, amen. Buti wala girlfriend. Asawa lang. Oo, tinatawanan niya. Alam niyo, itong masabi ko sa inyo. Pasalamat po kayo. Hindi tunay magpasalamat po kayo sa mga taong ganun. Kasi may darating na blessing. Ako, tunay non tutti mali vengono per nuocere. Hindi lahat ng mga kasamaan
ay naluluto, no? May darating po mga blessing, maniwala kayo. Ako, tunay yan, grabe, grabe na daanan ko. Nakalaban ko General Obispo, sinulatan ko. Katapusan ako binigyan ng tama ng Vatican. O, Mamma Mia ng mga superior ko. Yun lang naman yun, ha? Kaya, at least nakilala niyo yung sarili niyo. Pasalamat kayo at na-experience yung mga negative yan sa buhay. Kasi pag hindi nyo ma-experience, hindi kayo magiging malakas, hindi kayo pwede magkaroon ng, magbigay ng advice. Kasi hindi nyo na-experience eh. Ako na-experience ko lahat yan. Yung sinabihan din ako ng general ko na ako raw lagi nasa labas. Tunay naman lagi nasa labas ako, pero ang pangit talaga, nasa labas, ano gagawin mo sa loob? Matulog? Magkayod ng tiyan? Hindi naman yan. Kaya pare ka eh. Go and preach the good news. Hindi naman stay and preach the good news. Nagpare nga ako eh. Hindi ako nagpare sa general ko. Hindi ako nagpare sa obispo. Nagpare ako sa Diyos. No? Kaya nasa labas. Kasi daw, mahal ang gasolina, vow of poverty, meron kaming vow of poverty. Sabi ko, yung ninakaw mo, tangina mo, yung inanakaw mo, balik mo. Siya ang bumalik sa kanya. Pag, yan po sasabihin ko sa ating lahat. Pag wala tayong ginawang masama, wag po tayong magpadala. Wag kang iyak. Never, never, never. Tawanan mo lang, tawanan nyo. Siyempre, hindi naman tayo pare-pareho eh. Sabi nga ni Cardinal Tagle Bonifacio, iba naman ang ugali mo, iba naman ang karakter mo. May mga tao talaga, may mga pari dyan na talagang sensitive. No? Pero tunay po yan. Hiningi ko kasi sa Panginoon yan eh. Bata pa ako, hiningi ko na sa Kanya yan. Ang alam nyo, ang sekreto ko, palalimin yung relasyon natin sa Diyos. Yan lang. Ito mo yan. Palalimin natin ang ating relasyon sa Kanya. Pag malalim po ang relasyon natin sa Kanya, wala po tayong dapat ikatakot. Siya ang bahala. Gusto ko, may isang pare, kasamahan ko sa parish, sabi ko, tangina, buti nilang dito sa Italia. Kasi kung nasa Pilipinas, binugbog na kita. Kaya nga goalkeeper ako eh. Goalkeeper, lagi ako may kasuntukan. Sabi sa akin ng isang paring kabarkada ko, si Father Alex, Boni, hayaan mo na yan. Sabutang ina itong paring to Italiano. Buti na lang nandito tayo sa Italia. Kasi kung sa Pilipinas yan, Mamma Mia, talagang bugbog sarado talaga. Maliit ako pero manadya yung isang Italianong nakasuntukan ko, babali yung ilong. Sabi ko, pasalamat ka na sa Italia tayo. Kasi nasa Pilipinas tayo, Mamma Mia. Sabi sa akin ng pare, Boni, hayaan mo na yan sa Panginoon. Hindi ko nakalimutan yun Hayaan mo na yan sa Panginoon. Kasi pag meron kang vengeance o meron kang iniisip na masama sa kapwa mo, hindi lang pare, sa kapwa mo, sasabihin sa'yo ng Panginoon, kaya mo pala yan? Hindi, bahala kang mag-isa. Napaisip ako noon. No? Kaya mo pala yan? Hindi, ikaw na bahala. Pero pag ipinaubaya mo sa Panginoon, grabe talaga. Maniwala kayo. Siya ang bahala. Yung nakaaway ko, tatlong nakaaway ko, hindi naman sa pagkuhan talaga, tatlong nakaaway kong pare. Nagka-cancer, after 1 year namatay. Hindi naman dahil na kuhan ko. Dahil siguro ayaw na ng Panginoon na makasira pa sila ng ibang tao. No? Buti na lang, ako yung nakuha nila. Kasi salamat sa Panginoon, binigyan ako ng karakter ng ganito. No? 11 anyos, pumasok na ako ng seminaryo. Amen po. Sana all. No? Hingiin nyo yan. Hingiin nyo. Walang imposible sa Diyos. Ako 11, umalis na ako sa bahay. 15 dito na ako sa Italia. 40 years na ako dito sa Italia. Akong mag-isa. 2 passport ko, Italian and Filipino. But I'm a citizen of the world. I-enjoy natin ang buhay natin dito sa mundo. Enjoy po natin. Meron pong ang kamatayan forever eh. Ang buhay natin hanggang 70 lang. Life is 70. 80 sa malakas. Ako 56. Ayaw ko wala akong pakialam sa inyo. Hindi lang sa walang pakialam. Kundi kanya-kanya tayo may buhay eh. Kanya-kanya. Basta ang gawin natin yung tama. Gumawa ng tama sa kapwa. Dito tayo dahil meron tayong mission na dapat gawin. Na
maganda sa kapwa natin. Yun lang naman, katapusan yun lang naman sasabihin ng Panginoon, eh. Yun ang tatanungin sa atin ng Panginoon.